Sa videong ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-transfer ng pera sa inyong GCash account papunta sa inyong BDO online account. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, buksan lang natin ang ating GCash account at kung nakikita ninyo may laman na 1,011 pesos yung ating GCash account. So ngayon, try nating i-transfer yan lahat papunta sa ating BDO online account. So unang gagawin natin, i-click lang natin ang transfer. At pagkatapos mapupunta tayo sa bank partner ni GCash. So hanapin at i-click lang natin ang BDO. After that, may makikita kayong ganito. So pwede kayong mag-transfer ng pera, maximum of 50 pesos per transaction. So ngayon, kailangan nating i-transfer lahat ng pera natin, yung 1,011 pesos, i-try nating lagyan ng 1,000 pesos. So kung nakikita ninyo, hindi po siya pwede kasi nagkulay pula siya and may nakalagay dito sa baba na insufficient balance kasi may charge po sila na 15 pesos per transfer. Kaya ginawa ko na lang 995 at ayun, nagkulay blue naman siya. At punta naman tayo dito sa paglalagay ng bank account name. Kung ano po yung nakapangalan sa inyong bangko, yung buong pangalan po na gusto nyong pagtransferan, yun po yung ilalagay ninyo dito. So kagaya niyan, nilagay ko Dab Tutorial pero example lang po yan guys. And next, punta naman tayo dito sa paglalagay ng bank account number. So dito kailangan pong 12 digits yung ilagay ninyo. Hindi po pwedeng sumobra or kumulang. Tinry ko pong lagyan ng 11 digits only. Pero may nakalagay dito sa baba na should be 12 digits only. Kaya dinagdagan ko ng isa, naging 12 na siya at nagkulay blue na. And next, punta naman tayo dito sa send receipt to. Dito pala isa-send ni GCash yung resibo. Pwede kayo maglagay ng email address dyan pero pwede ring hindi. Optional lang po yan. Kasi may matatanggap naman kayong receipt sa bandang huli pagkatapos ninyong ma-transfer yung pera. Pero kung gusto niyo may mag-email sa inyo yung resibo, pwede kayo maglagay ng email address dyan. At kung okay na, i-click nyo na po ang send money. At pagkatapos may makikita kayong bank transfer, tapos kung saang bangko, tapos yung account name, tapos yung bank account number, tapos makikita nyo yung email address dyan kung naglagay kayo. Pero kung hindi kayo naglagay ng email address, wala din kayo makikita dyan. At dito sa baba makikita nyo yung amount na itatransfer ninyo at kung magkano yung charge. So dito yung total, magkano yung mababawas sa inyong GCash account. So kagaya niyan, yung 995 yung matatransfer sa ating bank account, tapos may charge siya na 15 pesos. Tapos yung total na mababawas sa atin is 1,010 pesos. So kung na-double check na ninyo at okay naman kayo lahat dyan, i-click nyo na po ang confirm. And then pagkatapos may makikita kayong ganito, nag-send daw sila ng 6-digit na authentication code sa inyong GCash number. So ganito po yung message nila, makikita ninyo kung saang bangko is-send yung pera at kung magkano yung gusto ninyong i-transfer. At dito sa baba makikita nyo po yung 6-digit na authentication code. So kagaya nito 534838. So yun po yung ilalagay ninyo dito. At kung okay na, i-click nyo na po ang submit. At pagkatapos may makikita kayong ganito, bank transfer is being processed. So pinaprocess na po nila pero sa akin wala pang isang minuto na transfer na po yung pera sa aking bank account. Pero kung medyo matagalan sa pag-transfer yung system nila, huwag po kayong mag-alala, basta tama lang po yung bank account name, bank account number, at kung saang bangko ninyo tinransfer yung pera. Kung tama lahat yung nandyan, huwag po kayong mag-alala kasi darating po yung pera. Kasi dito makikita nyo po yung bank account name, bank account number, at kung saan nyo isasend yung resibo. Tapos transfer date at kung magkano yung amount na gusto ninyong i-transfer at kung magkano yung charge at yung total amount na mababawas sa inyong GCash account. And dito sa baba makikita nyo yung reference number at yung invoice number. So balikan po natin ang ating homepage. Kung nakikita ninyo 1 peso na lang po yung natira sa ating GCash account. Kung kanina 1,011 pesos, ngayon 1 peso na lang po. So ibig sabihin niya na transfer na po yung pera na bawas na sa ating GCash account. At kung naglagay naman kayo ng email address, may marireceive din kayong ganito, successfully transferred. Tapos makikita ninyo yung bank account number dito, kung saang bangko ninyo i-transfer yung pera, yung account name, tapos dito makikita nyo yung transfer date,
tapos magkano yung amount na transfer ninyo at kung magkano yung charge at kung magkano yung nabawas sa inyong GCash account. And meron din ditong invoice number tapos InstaPay trace number. Kung if ever hindi darating nyo sa inyo yung pera, pwede nyo i-search yung trace number na to. Tapos may reference number din na matatanggap. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to and sana magamit nyo rin to. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So yun lang guys, thank you and God bless everyone!